Hindi magkamayaw ang mga kapwa nating Pilipino sa Hong Kong nang makita ang ilang Filipino news team sa kanilang tinaguriang tambayan. Sa paglilibot kasi ng IBC News Team sa mga pasyalan doon, maraming mga Pilipino ang halos sumakop sa lugar. Ito ang Charter Road dito sa Central Hong Kong. Ito ang isa sa mga lugar kung saan ang mga overseas Filipino workers ay nagtitipon-tipon sa tuwing sumasapit ang araw ng linggo. Si Aling Mercy, isa sa mga Filipino domestic helper sa Hong Kong na halos 2 taon nang naninilbihan sa bayan ng mga banyaga. Hindi pa rin umano ipagpapalit ang sariling bayan sa kabila ng kagandahan ng lugar. Anya, wala pa rin umanong kapantay ang nararamdaman sa sarili nating lupa, lalo pat kasakasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Yeah, of course. Walang araw na hindi namin na-miss ang Pilipinas. Yung pagkain, lugar, pamilya, iyon, tsaka mga siyempre, lahat na. O siyempre naman, lalo na pagpasko, pag may mga espesyal na okasyon sa atin, nakakalungkot din. Milya-milya man ang lahat ng bansang Hong Kong sa Pilipinas, malaki ang naitutulong ng pagtitipon-tipon ng mga Pilipino sa iisang lugar. Hindi kasi mararamdaman ang kahungkagan, lalo pat may kanya-kanya silang pamamaraan na pawiin ang kalungkutan. Iisa rin ang isinisigaw ng mga tinaguriang bayani ng bansa para sa bayan. Ito lalo pat sinimulan na ang isang buwang halalan doon. Siguro ang number 1 na inaano ko, yung korupsyon. Tsaka kung sino man ang makaupo sa, kung sino man ang manalo sa eleksyon na ito, sana'y baguhin ang lahat ng mga hindi sa atin, lalo na yung korupsyon. Ang wish ko, sana maging matiwasay ang eleksyon at sana lahat ng Pilipino na bumoboto ay maging matalino sa pagboto, sa pagpili ng isang magiging pinuno ng ating bansa. Naman si Remy